Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na ating pong makukuha para kay Pisces. Very soon. Malapit na. Sabi dito, clearly decide what you want so that it comes to you now. Yun. Maging maliwanag ka sa iyong kagustuhan na mangyari para dumating na ito kaagad. Okay? So, kung meron kang minamanifest o pinagdarasal o mini-wish, dapat klaro, maliwanag, direct, detailed kung ano yung gusto mo para dumating na sa iyo. Okay? Tingnan natin kung ano pang mensahe para kay Pisces. We have the Two of Swords. Okay, itong Two of Swords is yung hindi ka makadecide, hindi mo pa alam kung anong sasabihin o anong yung magiging parang conclusion, kung ano yung dapat na mag-agree upon, things like that. Seven of Pentacles. Maraming pagkakataon ng matagal na itong iyong pinag-iisipan. Taon na yung lumipas para rito. And with the King of Swords, gusto mong ilabas yung o pag-usapan yung katotohanan. Something, you wanted to communicate something. Honestly. And the King of Cups, isang mensahe o you wanted to communicate something to do with love or relationship. Hindi mo masabi ito o hindi ka makadecide kung paano mo sasabihin. Matagal na itong nangyayari na gusto mo nang magsalita tungkol sa isang pag-ibig. Seven of Swords. Pag-ibig na may halong pangloloko, pag-ibig na punong-puno ng kasinungalingan, or ito ay, di ba, yung Seven of Swords natin ay pagtatago, paglilihim, pagnanakaw, pagsisinungaling, yung mga ganong bagay. About love, tukol dito sa pag-ibig na to. Nine of Swords. Kaya hindi ka alam mo yung tulog mo hindi maganda. Nagwo-worry ka kasi iniisip mo tumaigi sa iyong pagtulog kasi nagagambala ka Empress. Iniisip mo tungkol sa isang tao na to o itong relationship na to
na napakahalaga para sa'yo. 7 of Cups. Kaya magulo ang iyong isipan, no? Nagugulo ang iyong isipan. Dahil gusto mo kasi magsabi, gusto mo magsalita, o gusto mo may makausap, o gusto mong taon, or gusto mo itong tao na to magsabi na ng katotohanan sa'yo. With the 8 of Cups, kasi sa ginawa niyang pagsisinungaling, pagtatago lahat, gusto mo nang umalis. You want to leave the relationship. You know, hindi mo matake eh. Hindi mo kayang matake. Queen of Swords. Willing ka anytime to split, no? Makipag-split, makipaghiwalay. Kasi ang Queen of Swords is yung enerhiya na willing siya talagang alsin ang mga tao o pangyayari na hindi nakakadulot ng kabutihan sa kanya. 3 of Pentacles, kasi alam niya na walang harmony eh. Alam niya na walang kooperasyon, no? Kung ito man yung hinahanap niya, wala eh. Kaya nga nagwo-worry siya. Pinag-iisipan niya ito mabuti. Nare-realize niya matagal na naiisip niya na wala talaga kaming, alam mo yun, wala kaming kooperasyon sa isa't isa. Hindi balanse yung aming relationship. With the Moon, marami tayong mga bagay na hindi natin alam. Kaya nga magulo ang ating isipan, no? Gusto mong magsabi itong tao na to na naguguluhan ka na, at marami kang nararamdaman na alinlangan. With the Wheel of Fortune, dahil sa nangyayari sa iyo ngayon, magbabago eh. May hinaharap na pagbabagong darating sa iyo, Pisces. Sa sitwasyon na ito, merong mangyayaring pagbabago. And with the Knight of Pentacles, matagal nga lang, no? Matagal lang pag-usad, matagal lang paggalaw. Pero huwag kang mag-alala, gagalaw pa rin ito, mag-intay ka lang, okay? Kasi ito yung enerhiya na mabagal nga siya pero sigurado naman ang kanyang paggalaw. Kaya kung ikaw ay nag-iintay ng pagbabago, mabagal nga pero may pagbabagong darating, okay? Yun ang sinasabi ko sa iyo dito at ang nakikita ko. Kaya siguro sinasabi niya dito na clearly decide what you want so that it comes to you now. You know, kung ikaw ay sabihin na natin, nakapag-isip-isip talaga, no? Ito tuwing gabi nga pinag-iisipan mo to. Kung ano talaga yung gusto mo dito sa relationship na to. Which I think is, yung sinasabi mo is to walk away, to go away. Umalis na dito sa relationship kasi nga sa mga nagawa nitong tao na to sa'yo. No? Yung pagtatago, pagsisinungaling, pangloloko, yung binabaliwala ka, hindi ka binibigyan ng halaga, kung ano man yung nagawa niyang hindi maganda towards you. Okay? Magkakaroon ng pagbabago yan. Kasi yung kaanuhan niya, yung mga ginawa niya kasalanan, naisip mo na dapat na lang umalis ako. Kaya ang Wheel of Fortune ay magbabago, no? Magkakaroon ng change sa buhay mo dahil sa decision mo yan. Yung nga lang, mabagal ito, hindi agad-agad mangyayari yung pagbabago na yon, pero merong mangyayari na pagbabago. Okay? Just to give you an idea. Kahit sabihin natin na hindi ka sigurado kung ano ito, but there will be a good change
in your favor, itong Wheel of Fortune na to. So, tingnan natin kung ano yung mensahe para kay Pisces. Marriage. A marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. So I would say na eventually, I think the change would have something to do with marriage, no? Kung hindi ka pa kasal, the change should happen if you meet another person, then you will get married. Ito na, siya na yon. If you're already married or in a relationship, because you wanted to go away, I think yung pag-aalis mo yon, yung pagpapaalam mo di sa tao na to na aalis na ako, would change everything. Marirealize niya na kung mawawala na tong tao na to sa buhay ko, I have to change. Kailangan ko na magbago. Hindi na ako pwedeng magloko, magsinungaling, magtago, no? Mabagal nga lang ang kilos niya, pero magkakaroon ng pagbabago. Okay? So, tingnan natin. Para dun sa para dun sa Pisces, na wala pa, hindi pa niya nami-meet yung person. Ito ba yung tao, yung dadating na tao ang makakatuluyan na? Nag-jump yung Hierophant. This is all about marriage. Maybe, sabi dito. And, yes. Maybe yes, no? Which is the Empress. So, possible na, yung tao na yon na mamimit mo, ang siyang talaga makakatuluyan mo. Kung siya naman ay in a relationship na, nakikita ba natin yung pagbabago na to sa relationship doon sa person niya, ni Pisces? Well, it says here no, hindi magbabago. Siguro meron siyang, kung ba parang andun pa rin yung gagawin niyang kabalanstugan. But I guess it has something to do na yung decision mo Pisces, what to do. Kasi ikaw yung magdadala ng pagbabago na to yung Wheel of Fortune. I think once you decide to leave, that's the time change will happen. If you decide to stay, ganun pa din ang mangyayari. Yun ang sinasabi niya dito. Yung change na yon would take a long time, no? Hindi mabilis yung movement. Para doon sa Pisces na makakamit ng bagong tao, kailan siya ikakasal? Or possible na kailan niya mamimit yung tao? April. Okay. So, yung possible zodiac sign nakikita ko dito is another Pisces like you, an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, an air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Yung water sign, sabi ko na, di ba? Cancer, Scorpio, or another Pisces like you. And what else?
I guess that's it, no? Yun yung nakikita nating zodiac sign dito. And maybe a Taurus, okay? So, kung kanino mang Pisces itong nakuha nating enerhiya, sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.